Paglaya ng mahigit 74,000 PDLs at iba pang mga programa ating tatalakayin kasama si Jail Chief Inspector J. Rex Bustinera, ang tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology. Inspector J, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Attorney Danny at Ms. Chi. Sir, dahil prioridad po ngayon ng BJMP ang decongestion ng ating mga piitan, ilan na po ang total number of PDLs ang inyong pinalaya sa buong bansa sa ngayon? Base po sa ating datos mula po January hanggang October, nakapagpalaya po tayo ng 74,590 PDL. At ine-expect pa natin na tataas pa ito dahil of course marami pa tayong papalayain ngayong darating na buwan. Okay, Inspector J, si Chipo ito. Ano-ano po ang mga considerations niyo upang palayain ang mga PDLs na ito at magtutuloy-tuloy po ba ito upang maging mas maluwag ang ating mga piitan? Yes, ma'am. Ang una pong consideration natin dyan, of course, is dapat may court order sila. And then most of our releases are released through GCTA o yung Good Conduct Time Allowance na kung saan nababawasan natin ang sentensya nila para makalabas sila ng maaga kapag sila ay may good behavior. Kasama na rin po dito yung Paralegal Assistance Program ng BJMP, isa nga pong priority ng ating Chief BJMP and Jail Director Roelis Rivera. And of course, mandato din ng ating DILG Secretary Attorney Benhur Abalos ang pagpapaigting ng paralegal programs para of course makadagdag pa sa bukod sa regular release ng mga ng sentence served natin ay may mga other assistance program pa tayo. Sir, ilan po sa mga pinalaya ang nabuo na ang kanilang sentensya o nakapagbayad na ng bail at iba pa? Paglilinaw lang po, no, ilan naman po yung sa mga PDLs ang mga inilipat lamang ng facilities tulad ng Bucor facilities, youth detention facilities at iba pa? Opo. Doon po sa 74,000 natin, 10,000 lamang po doon ang na-time served nila ang kanilang sentence. The rest are all paralegal release. Yun naman pong nilipat natin sa Bureau of Corrections ay nasa 6,000 yan na mga PDL. So yung iba pong release natin, yan po yung mga paralegal assistance natin sa bail, community service nila, acquittal, pag-process ng bail, and then other mga programs po, yung mga diversion programs natin sa imprisonment tulad ng mga aftercare program ng mga community-based rehabilitation natin. Okay, sir, ayon po sa isang pahayag, isa sa nakatulong sa decongestion ng mga piitan ay ang efforts ng BJMP sa pagbibigay ng legal at paralegal assistance. Maaari niyo po bang ipaliwanag kung paano po ito nakakatulong sa pagpapaluwag ng mga jail facilities, sir? Opo. Sa ngayon po kasi, alam naman po natin na marami pong mga PDL tayong nakakulong at kukonti lamang po ang ating mga public lawyers. At sa tulong po ng BJMP Paralegal Officers ay pinapaintindi sa PDL ang kanilang kaso at itinutulungan po sila sa pamamagitan ng pagpupunta sa kanya-kanyang mga korte at kanya-kanyang mga lawyer sa labas ng jail. At para nga po mapabilis po ang kanilang hearing. Pangalawa po ay makapag-avail po sila ng paraan para sila ay makalaya ng mas maaga. At sa ganun din, matutukan din po ng court ang mga pending cases. So, most of the time, coordination po yan ng BJMP sa kanilang mga lawyers, sa kanilang mga courts, and of course, assistance sa PDL po talaga. Kasi karamihan po sa PDL natin, nahihirapan din pong maintindihan ang legal processes natin. And through the help of our BJMP officers, natutulungan po sila maintindihan at of course, makapag-decide sila ng maayos para makalaya ng maaga. Sir, masasabi din po ba natin na kung magtutuloy-tuloy ang maayos na proseso sa paglilipat at pagpapalaya sa mga karapat-dapat na mga PDLs, ay tuluyan ng masosolusyonan ang masikip na piitan? Yes, tama po. At gusto ko na rin pong i-plug in, sir. Sa katunayan nga po, meron na tayong interagency coordination dyan. Ngayon pong darating na December 6 and 7, magkakaroon po ng Decongestion Summit. Ito po ay participating dito ang Supreme Court, ang Department of Justice, ang DILG, kasama na po dyan ang BJMP. Mag-uusap-usap po itong iba't ibang ahensya na ito kung para sa mga activities,
mga paraan at mga problema para matugunan natin ang congestion o siksikan sa loob ng piitan natin. At napakagandang development po ito and we are expecting na mas marami pa pong lalaya ngayong December para makapagpasko po sila sa labas. Okay, tama din po ba, sir, na sabihin na hindi natin kailangan magdagdag ng mga pasilidad kung maisa sa ayos lang ang proseso at pamumuno sa mga jail facilities sa bansa? It depends po, Ma'am Chi. Una po, kailangan pa rin po natin mag-repair at mag-develop ng mga facilities natin. Considering na 142 lang po out of 482 ang bagong tayong pasilidad natin. Ibig sabihin po yung natitirang mga facilities ay luma pa at hindi pa siya according sa ating international standards. Na yun po ang tinitingnan natin na standard para sa humane treatment ng ating mga nakabilanggo. So sa part po ng BJMP, we welcome of course kung may pondo po tayo or may additional assistance for construction of jail facilities. Pero two efforts po kasi yan yung pagkontrol sa pagpasok sa lawak ng pasilidad at of course pagpapaigting din ang paglalabas ng mga nasa loob ng piitan. So for the BJMP, both efforts po ay mahalaga. Sir, bukod po sa mga nabanggit nyo na ho, may iba pa po bang mga programa na makakatulong sa decongestion ng ating mga piitan? Opo, sinisimulan po ngayon ng BJMP ang classification natin ng system para malaman kung sino ang may propensity na bumalik o maging recidivist ng mga PDL para sa habang nasa loob pa lang po sila ay ginagamot na sila, kumbaga may programa na sila. So kaakibat po nito yung mga pinaigting natin na Developmental Opportunity Program. Isa po yan yung Alternative Learning System na nakakapag-aral po sila sa loob para makapag-graduate po sila ng junior high school, senior high school, para pag sila ay lumaya ay mababa na po yung chance nilang babalik. Makokontrol po natin ang siksikan. Meron din po tayo ngayong college education program na nakakapag-aral na sila sa select BJMP facilities. Meron po tayong 7 na pilot site ng College Behind Bars. At iba't iba pa pong programa para kasama na po yung stakeholder engagement natin. Ngayon nga pong darating na summit with Supreme Court and DOJ. At marami pa pong iba para lang po, of course, ang objective natin, maging makatao ang pamamahala ng piitan at magiging makatao po yan kung patuloy pa nating luluwagan o ma-address natin ang congestion. So that's it, sir. Malaking tulong po yan sa ating mga kababayan na PDLs ngayon at pati na rin sa kanilang mga pamilya. Sir, mensahe nyo lang po sa ating mga kababayan. Mula po sa Bureau of Jail Management and Penology, under po kami ng Department of the Interior and Local Government. Papasalamat po kami sa opportunity na ito at sana po suportahan po natin ang mga programa ng BJMP at ng ating gobyerno. Lalong-lalo na po ito ay concerning sa mga persons deprived of liberty. Kasi po ang hangarin lamang po namin pagkagaling sa BJMP at pinalaya na natin, maging productive citizens na sila at hindi na sila bumalik sa life of crime at hindi na bumalik sa piitan. So sana suportahan po natin ang mga programa. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong oras, Jail Chief Inspector J. Rex Bustinera, ang tagapagsalita ng BJMP.